Okay, let's analyze tong content ni Lance about sa West Philippine Sea. And then papakita ko sa inyo yung nag-attempt mag-debunk kay Lance. Itong si Cho Moreno. New Facebook profile, 67k followers agad. Sana all. Sana all. Anyway. Kasama yung dalawang makina, siguro mga 150 lahat. 150. Matagal-tagal ko pa mabawi yun. Kung kita ko ng 500 araw-araw, hindi naman minsan wala. Kanina. Okay, Nakakalungkot. so kasi kinuwento nung tao na yon yung experience niya dito sa Community, West 106 Philippine yung Sea. population dito to be exact. At 104 doon ay mga bata, kabataan. Ayun, maraming tahanan, di community aware sila na hindi natin isusuko yung parte ng bansa natin na ito. Ang karagatan natin ay Is that accurate? Somewhat accurate. Kasi what we're claiming is that these islands that we are contesting, this waterway is contesting, we have exclusive rights to use them. Yun yung pinaka kino-contest natin dito. Although naiintindihan ko kung bakit ganyan yung framing niya kasi mas madaling intindihin nyo yun eh, di ba? Parang kung ikaw lang ang pwedeng gumamit nitong punong mangga na to na malapit sa bahay mo, therefore it is practically yours, di ba? So that is why sinasabi natin na atin ito. Please understand that etong mga ganitong bagay kasi mahirap itong paintindi sa normal na tao. I actually attended dun sa West Philippine Sea Summit. Ano mapapanood nyo na sa page, may isang page yun eh. And ang isang pinaka-criticism ko dun sa summit na yon, it is very hard for normal people to understand. Yung mga konsepto kasi doon are very deep. Hindi naman sobrang lalim, like ang hirap niyang intindihin. Ang sinasabi ko lang to a normal Joe, to an average Joe, to a Juan de la Cruz, baka mahirapan sila. So para maintindihan nyo kung bakit sa atin ito, yung best analogy na yon is ganon. May isang puno ng mangga, yung puno ng mangga na yon, malapit sa atin yon, tapos tayo, hindi sa atin yung mangga na yon, yung punong mangga na yon, pero yung bunga niya, tayo lang ang pwedeng gumamit since nasa bakuran natin yung mangga na yon. Ganon yung analogy nito in a nutshell. Sana maintindihan nyo. Now, I understand the position of Lance here kasi nga, tinatry niyang i-explain kung bakit sa atin ito. Okay? Nakaka-disappoint lang kasi lalagyan niya ng legal technical jargons ito na hindi naman din naiintindihan ng fanbase ni nitong si Tio Moreno, 'di ba? Kasi mga ano rin yan eh, mga ayan, basta DDS tanga. Yes, correct. So, nakaka-disappoint lang kasi we have already fought this in the arbitral ruling sa The Hague, 'di ba? So, they sided with us. So therefore, parang yung claim natin doon, mas napalakas doon. Okay? So let's continue. hati sa iba't ibang paraan. Katulad yan ng mga bansa na may borders in land recognized by the international law under United Nations Convention on the Laws of the Sea. Nakakalungkot dahil Okay, so ano yung UNCLOS, di ba? Ang UNCLOS kasi, it's a treaty. I'm not sure kung tama ako pero as far as I can remember, it is a treaty na sinaynan ng mga members ng United Nations. Okay? Not all members of the United Nations recognized UNCLOS. But China and the Philippines, definitely, sila ay nagre-recognize ng UNCLOS. Yung version ngayon ng UNCLOS. Kasi isipin nyo maraming version ng UNCLOS na yan. Yung simula, pangalawa, pangatlo. So pangatlong version na to ng UNCLOS. Okay? Bakit importante yan? Okay? Importante yan kasi yan yung kasunduan ng mga bansa na ito yung rules na dapat nating sinusundan. Okay? Sometimes it can bend but you cannot break it. Okay? China is actually breaking the fucking UNCLOS. Kasi nga, nag-agree sila na kung ano yung napagkasunduan natin, na kung saan yung pwede natin gamitin, tayo lang ang gagamit. Pero sila, they will encroach. Kasi nga, totoo lang, the problem with UNCLOS is that who will police it, who will enforce the contract. Dito kasi sa Pilipinas, halimbawa,
meron kayong kontrata ng isang tao, kung hindi sumunod ang isang tao, you can actually go file a case against this person, and then you can use the law enforcement of the country to enforce the rules of the contract. But in the case of UNCLOS, it's very difficult because there is no international police for the waters. There is international cops, 'di ba? Pero isipin niyo na lang, if China, pag winoter gun tayo ng China, who will we turn to? Will we water gun them back? 'Di ba? It's going to be an escalation. So our country, siguro ito yung isa sa mga pinakamagandang legacy ni Bongbong Marcos. Ang ginawa niya, sige, hindi kami lalaban sa inyo, pero ipopost namin kayo. It's smart. Kasi China is trying to, ang problema kasi sa China kasi, kailangan nilang sumali sa global economy kasi they're very big, okay? So they have to be okay with everyone. Pagka ganito na nakikita nila na nabubuli sila ng malit na country, pumapangit yung image nila, 'di ba? So if kita mo, mas maraming European, Western countries, and then yung ibang mga karatig bayan natin na kinakampihan tayo because of what China is doing. Okay, so please understand this. Let's keep on going. Dahil hindi nyo man nararamdaman o nararanasan mismo. Pero ako na nandito, ramdam na ramdam ko at nakita ko mismo yung mga aktibidad na ginagawa ng ibang bansa That's sa mga China, kapwa baby. natin Pilipino na nandito. At tinatawag natin yan na ICAD. Illegal, coercive, aggressive, at deceptive. Deceptive sila. Oh, yan. Narinig ko ba yan? Actually, kay Tariela ko kaya narinig yun. Kasi siya yung I think yung nagsimula nung talk. Ayan, ganyang ICAD na yan. Sa kabuuan ng bansa. So maraming silang misinformation na pinapalaganap to the point Ito, gusto nyo ng misinformation. Ito, the term is a Philippine domestic destination. That's not, yes, that's, hindi naman mali siya dyan. Pero the thing is, kung nasa konteksto ka ng Pilipino, kailangan sabihin mo West Philippines yan. At saka ito pa masakit. Dapat talaga ilaban natin na tawagin yung West Philippines Sea para ma-adapt ng ating international, 'di ba? Okay. Yes, hindi naman to mali, pero again, it's just that nasa Pilipinas tayo eh. Okay, so this is the usual answer of a Chinese sympathizer. Very good, idol. Alam mo kung sino naalala ko dito? Si Marcoleta, di ba? Yung putya, halatang halata siya eh. O kaya si Robin Padilla, yung mga chinador na tinatawag. Okay lang naman yun kung dyan kayo, masaya. Siguro next topic natin, Pac Silica, and why I don't like Pac Silica. Pero totoo lang sa positions ko sa market, mas maganda may Pac Silica sa akin. Pero sa karamihan sa inyo, wag na. Putya. Delikado yun kapag pumasok. Nang hindi nila binibigay sa atin yung autonomy to control yung complex na yon. Kailangan kasi it should be governed in Philippine law. Okay, so siguro next meeting natin yun, next content natin yun pag-uusapan kasi it's kind of related with this. Let's go. na siguro nawawalan tayo ng moral sa buong bansa para sa future din. Laban natin to ko at nakita ko mismo yung mga George to be here. Kaya nandito yung mga Coast Guards natin, ang Army natin, ang ating Navy, ang ating Air Force. Kasi we have to be here. Kailangan natin sabihin sa kanila, we have to raise awareness, lalo na para mabuksan ang mga mata natin. Ayan, actually maganda yung ginagawa ni Lance, totoo lang. Kasi isa kasi talagang mahirap na i-explain sa tao kung bakit sa atin ito. I mean, sana, kung ayaw nyo ko pakinggan, si Lance na lang, di ba? Bawat Pilipino na meron tayong laban dito at laban nating lahat dito. Kaya dito si Sir George. Sir George, hello! Dito. Year anniversary ng arbitral people. So ano ba yung kita lang nila na nakasuporta tayo? Now, dito tayo magiging a little bit political. I apologize kasi usually yung mga nanonood ng Lance content ko are not very political. Pero we have to go there, okay?
I apologize ahead of time. Okay, let's go. sa kanila dito is nabuboost na yung moral nila. Even our soldiers, so malaking bagay po talaga yun para sa atin to boost the morale of the Filipino people. Mas maraming taon na to, sineselebrate natin yung 10th year anniversary ng arbitral ruling. Yan kasi arbitral ruling na yan. It is, dinidikit yan kay Noynoy. And galit dyan yung mga DDS. Di ba? And yan yung tinaihan ni Duterte. Na it's just a piece of paper. Di ba? Well, in a sense, it's not incorrect to say that. Pero, it is disgusting to uphold that belief. And let me explain why. Because, you will have this defeatist mentality. Di ba? Panalo ka na nga sa papel di meron kang katibayan na sa'yo yung lugar na yan or ikaw lang ang gagamit ng lugar na yan. Pero, kung hindi mo i-enforce, wala kang bayag. Yung ganon, di ba? Wala kang tapang. Yun doon ako nadidisappoint. Doon sa mga kapatid nating DDS. Kasi we can debate on politics all you want. Pwede nyo akong murahin dyan sa baba. Pwede nyo akong sabihan ng kung ano-ano. Di ba? As long as it is contained within the political sphere of local politics. Pero when it comes to international, dapat kampi-kampi tayo. Lalo na sa ganitong bagay. The same with Pac Silica. Kasi ang Pac Silica, they're asking for a huge amount of land sa ating bansa. In my opinion, dapat we have full control over that. Pero next time na yun, papatikim lang muna ngayon. Nagre-research na rin ako So ano ba yung arbitral ruling na ito? This is basically the decision of the International Court na pinapawalang bisa yung 9 dash lines ng kiniklaim ng kabilang bansa. Sabihin mo na, it's China. China, China, China. China, China, China. Sabihin mo na, girl, hindi ka naman kakasuhan ng mga yun Hindi nila ito tinanggap kasi sabi nila hindi naman kami parte ng United Nations Pero No, they are a signatory of UNCLOS. Let me check. Okay, tanungin natin sa ChatGPT. ChatGPT, teka lang, is China part of UNCLOS? Ba't di ko nalang tanungin si ChatGPT dito? Let's ask ChatGPT. Hello, ChatGPT. Are you there? Yep, I'm here. Go on. Okay, is China part of the signatory for UNCLOS? Checking. All right. China is a party to UNCLOS. Oh. It's signed in 1982 and ratified in 1996. Thank you. Now, that said, you're welcome. That said, it doesn't accept certain. I know. They're assholes, bro. Let me continue. Okay, bye-bye. Yeah. See? So, tama ako. A signatory ang China sa UNCLOS. So this is actually a question of respect. Hindi lang year anniversary ng arbitral ruling. So ano ba yung arbitral ruling na ito? This is basically the decision of the International Court na pinapawalang bisa yung 9 dash lines ng kiniklaim ng kabilang bansa. Hindi nila ito tinanggap kasi sabi nila hindi naman kami parte ng United Nations Pero signatory sila ng UNCLOS. Huwag sila. Pero You agreed. Pero wala Sabi nga ni Niccolo Machiavelli, might makes right. Pero yun nga lang kasi China is a strong country. I mean ako if I'm looking at China tech right now, I am very impressed. I am very impressed with the BYD and the Xiaomi of the world. Kasi I heard that they have cheaper materials pero better quality. And then the architecture of China is very beautiful. So I'm just saying sa inyo that the international policy of the government should always be, number one, Filipino first and an enemy to none. I do not want to escalate with China anymore. And I don't want to give everything to the United States. Diba? Parang gusto ko, gitna lang tayo. Pero eto kasi, ang problema sa China kasi, brazen kasi sila na maglapag ng kanilang mga kashitan doon sa hindi naman kashitan niya yung yung mga artificial islands nila doon sa na legally tayo lang yung pwedeng gumamit.
according to the UNCLOS, okay? According to the arbitral ruling. But, you know, it is China. This is actually a question of respect. Hindi lang sa Pilipinas, pero respeto doon sa mga nag-agree doon sa arbitral ruling na ito, na karatig bansa natin. Kaya naman, ganun na lang yung claim natin na atin, ang West Philippine Sea. At may karapatan tayo doon na may karapatan ang community na ito ng isda doon. Maraming salamat, Lance. Panoorin nyo na lang yung buong content ni Lance. And hopefully na nakakuha kayo ng konting in-depth sa akin. So hindi naman nasayang yung punta ko sa tawag dito doon sa summit. Marami pa yan eh. Meron tinatawag na archipelago state pala ang Pilipinas. Kasi 'di ba, ang isang archipelago kasi isang malaking landmass yan na hiwa-hiwalay, separated by islands. That's an archipelago. So we are under archipelago state. Yun yung sayang nga, sana talaga tinuloy ko yung summit na yun. Kasi talaga busy lang talaga eh. Anyway, pag na-invite ulit ako, ila-livestream ko para mapanood nyo. Gagawin mga lods.